Tyronn Lue, sinabing magdomina si Michael Jordan sa era na ito, 45 points average. Rob Pelinka at Jeanie Buss, todo suporta kay Luka Doncic. At Warriors, parang nakuha si Markkanen kay Alex To'ohei. Ito ang maidadala sa Warriors. Habang inaalala ang pagiging dakila ng Hall of Fame guard na si Michael Jordan, tinalakay ng head coach ng LA Clippers na si Tyronn Lue kung ilang puntos ang maaaring ma-average ni Jordan sa kasalukuyang NBA. Bagamat sabik si Lue na i-coach si Bradley Beal na pumirma sa Clippers ngayong summer, sa darating na season naglaan siya ng oras upang pag-isipan kung gaano kagaling na scorer si Jordan kung maglalaro ito sa kasalukuyang taon. Sinagot niya ang isang hypothetical na tanong mula kay Shannon Sharpe sa kanyang pagdalo sa Club Shay Shay tungkol sa kung paano maglalaro si Jordan sa NBA ngayon. Ngayon, 45, sabi ni Lue. Hindi mo na pwedeng hawakan ng kahit sino. Foul agad. Nasa iyo na ang pinakamahusay na player sa buong mundo. Ano yung average niya isang taon? 36? 37. Kaya oo, idagdag mo pa ang 8 doon. Ang dami ng foul na tinatawag sa kasalukuyang NBA ay naging paksa ng debate ng mga analyst at former player. Maaaring umabot nga sa 40 puntos pataas ang ma-average ni Jordan ngayon, lalo na't kilala siyang mahusay mag-adjust. Baka nga umabot pa sa 45 puntos kada laro. Mahirap hatulan mula sa isang hypothetical na pananaw, pero nakakaengganyo pag-isipan. Matapos mag-average ng 28 at 22 puntos sa kanyang unang 3 season, naitala ni Jordan ang kanyang career best na 37 puntos noong 1986 to 87 season at nag-average ng higit 30 puntos sa 8 sa kanyang 15 NBA seasons. Inaasahan ni Clippers head coach Lue ang darating na season. Tinukoy niya ang pagpirma nila kay Bradley Beal bilang isang malaking hakbang. At sinabi niyang isa ito sa mga pinakamahusay na player sa liga. Napakabihira ng mga player na ganito ang kalibre at mahirap silang mahanap, ani Lue. Si Brad ay naging all-star, naging contender siya para sa scoring title. Siya ang naging pinakamahusay na player ng kanyang team. Pwede mo siyang gamitin sa maraming posisyon at palagi siyang makakahanap ng paraan para makapuntos sa pick and roll paglabas mula sa screen o catch and shoot. Kayang-kaya niyang gumawa ng sarili niyang shots o maglaro ng walang bola. Mahusay siyang cutter. Isa rin siyang mahusay na playmaker na nagpapagaling sa mga kakampi niya. Excited ako na kasama na natin siya. Lahat ng mata ay nakaabang sa bagong anyo ng Clippers sa susunod na season. Sa sumunod na balita naman, abalang-abala si Luka Doncic ngayong summer. Ang star guard ng LA Lakers ay pumirma ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $165 milyong. Sa prosesong ito, siya na ang bagong mukha ng prangkisa at inaasahang mamumuno sa team sa hinaharap kung saan wala na si LeBron James. Sa kasalukuyan, nasa Europe si Doncic bilang leader ng Slovenian national team. Siya at ang kanyang mga kakampi ay magsisimula ng Eurobasket pool play sa Biyernes laban sa host nation na Poland. May 24 na European teams na kalahok sa tournament at itinuturing na dark horse ang Slovenia, tahimik pero may potensyal na manalo sa kabuuan. Tumawid pa ng dagat si Dan Wake ng The Athletic patungong Europe upang i-cover si Luka at ang Slovenian national team bago ang kanilang laban. Habang naroon, nakita niya sina Jeanie Buss, Rob Pelinka, Kurt Rambis, Linda Rambis at si Dr. Leroy Sims. Ang grupo mula sa LA ay nandoon upang ipakita ang buong suporta kay Doncic at sa kanyang team. Sa panayam kay Pelinka, malinaw na mahalaga sa mga nasa Los Angeles ang kanilang bagong franchise player. Ang gusto lang talaga namin ay iparating sa kanya na sinusuportahan namin ang ginagawa niya para sa kanyang bansa. Napakahalaga nito para sa Lakers. Kapag ang isang player ay siya ng mukha ng aming prangkisa, gusto naming ipakita na kasama niya kami. At napakasarap makita siyang kasama ang kanyang mga kakampi, nakikipag-ugnayan, masaya. Kagaya ng sinabi mo, nasa napakagandang kondisyon siya ngayon, talagang determinado magtrabaho ng husto ngayong summer. At ang makita yon ng personal ay sulit ang paglipad patawid ng karagatan. Malaking bagay ito na nagpapakita ng suporta at respeto na ibinibigay kay Doncic ng front office at ng buong organisasyon ng team. Madalas kilalanin ang Lakers bilang isang prangkisa na maayos magtrato sa kanilang mga superstar at tila pinapatunayan nila ito ngayon.
Lubos ding naantig siya sa ipinakitang suporta ng mga naglakbay mula sa Los Angeles. Malaki ang ibig sabihin nito para sa akin, ani Luka. Mahaba ang biyahe, mga 11 o 12 oras ang lipad, kaya napakalaking bagay na nandoon sila para suportahan ako. Sa huling balita, maaring hindi pa kilala si Alex Tuhey ng maraming tao pero naniniwala ang Golden State Warriors na nakatagpo sila ng isang hidden gem sa batang forward mula Australia. Huli siyang na-draft ngayong taon at dumating siya sa San Francisco dala ang reputasyon bilang isang player na madaling turuan, disiplinado at versatile. Isang uri ng player na maaaring maging mahalagang bahagi ng susunod na yugto ng team. Ang nakakaengganyo sa kanya ay kung paanong ang kanyang background at kasanayan ay akma sa mga pinapahalagahan ng Golden State. Matalinong basketball, defensive versatility at kakayahang mag-adapt sa sistemang nakapalibot sa gravity at bilis ni Stephen Curry. Lumaki siya sa isang militar na pamilya na nagturo sa kanya ng disiplina at estruktura mula pagkabata. Pinuri siya ng mga coach sa Australia at sa NBL or National Basketball League dahil sa kanyang maturity sa murang edad at sa kagustuhang gawin ang mga small things na hindi laging nakikita sa stat sheet. Para sa Warriors, tanan isang team na namamayagpag. Kapag ang mga role players ay buo ang tiwala sa sistema, napakahalaga ng ganitong katangian. Maaring hindi agad siya mag-average ng 15 puntos kada laro, pero ang kanyang kakayahang depensahan ng iba't ibang posisyon, habulin ang mga loose ball, at gumawa ng tamang defensive rotations ay maaaring magbigay sa kanya ng playing time kahit sa rookie season pa lang niya. Sa offense naman, may versatility rin si Alex. Hindi pa siya isang elite scorer pero nagpapakita na siya ng potensyal sa kanyang outside shooting, lalo na mula sa corner kung saan gustong-gusto ng Golden State ilagay ang kanilang mga wing player. Higit sa lahat, mahusay siyang gumalaw ng walang bola. Sa paglalaro sa tabi ni Curry o kahit ng isang ball-dominant player gaya ni Jimmy Butler, hindi niya kailangang lumikha ng sarili niyang shot. Sa halip, maaari siyang umangat bilang cutter, floor spacer at player na marunong samantalahin ang defensive breakdowns na nililikha ng mga stars ng Warriors. Ang kanyang basketball IQ ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga open spot sa court, isang bagay na akma sa motion offense ng team na nakabatay sa ball movement at unselfish play. Ang interest ng team sa kanya ay dahil sa kanyang pangmatagalang potensyal. Sa pagtanda ng core players tulad ni Curry, Butler at Green, kailangan ng team ng batang talento na pwedeng i-develop. Sa edad na 20 taon at may karanasan na sa Australia's NBL, mas handa siya kumpara sa ibang college prospects. Nakikita siya ng Warriors bilang isang two-way forward na maaaring maging bahagi ng rotation o maging starter sa hinaharap. Isa siyang low-risk, high-reward pick na sumasalamin sa balance ng team sa pagitan ng pagtutok sa kasalukuyan at paghahanda para sa kinabukasan. Bagamat hindi siya inaasahang maging star, maari siyang magdala ng stability, versatility at winning mindset na magiging mahalagang bahagi ng long-term plans ng Warriors.